Si A ay isang misteryosong espiritong naglalakbay na naninirahan sa katawan ng iba't ibang teenager sa isang araw, bawat araw. Nagsimula ang pelikula nang magising si A sa katawan ng isang high school boy na si Justin Smith. Kinunan niya ng larawan ang kanyang sarili tulad ng ginagawa niya sa lahat ng nakasama niya at nagtatakda ng timer para sa 11 p.m. at 11:50 p.m. Si Rhiannon ang girlfriend ni Justin na hindi niya alam. Si Rhiannon ay lubos na umiibig kay Justin, ngunit hindi siya nagre-reply sa mga text nito o hindi rin siya tinatrato ng maayos. Noong araw na iyon, nagsimula si A sa kanyang buhay bilang Justin sa paaralan at nakilala si Rhiannon na humingi ng paumanhin sa kanya dahil sa sobrang pag-text. Sinabi sa kanya ni Justin na ayos lang at dapat ay nag-text siya pabalik, ang kabuoang kabaligtaran ng kanyang normal na personalidad. Kinumbinsi ni Rhiannon si Justin na mag-cutting classes sa paaralan kasama niya para gumugol ng mas maraming oras kasama niya. Palihim na tumakbo ang dalawa palabas ng school. Nakamamangha ang buong araw para sa kanilang dalawa. Kumanta sila ng mga kanta sa kanyang sasakyan, naglakad ng magkasama sa isang aquarium, masayang tumakbo sa dalampasigan at nagsaya. Habang naglalakad sila sa parke, ikinwento sa kanya ni Rhiannon ang tungkol sa pagiging baliw ng kanyang ama ilang taon na ang nakararaan at kung paano ito nakaapekto sa relasyon niya sa kanya. Masaya ang pakiramdam niya na interesado si Justin sa buhay pamilya niya at sa pagtatapos ng araw dahil maghihiwalay na sila, si A, bilang Justin ay sinabi kay Rhiannon na hindi magiging katulad ngayon ang bukas. Gayunpaman, tinapos ni Rhiannon ang araw sa isang positibong tala na binanggit na bukas ay bukas. Naghalikan ang dalawa at tuluyang naghiwalay. Parang na-attach si A kay Rhiannon. Kinabukasan na ngayon at nagising si A bilang isang batang babae na nagngangalang Amy. Inayos niya ang kanyang sarili tulad ng dati at nag-set ng alarma. Para maging mas malapit kay Rhiannon, pumasok si Amy sa kanyang eskwelahan bilang bagong estudyante. Samantala, nababalisa si Rhiannon dahil sa kamangmangan na naman ni Justin sa kanya. Nakilala ni Amy si Rhiannon, sinabi na siya ay isang transfer student at nais niyang maging malapit si Rhiannon sa kanya. Nasa chemistry lab ang dalawa nang pumasok si Justin at nagreklamo tungkol sa nakaligtaang practice noong nakaraang araw. Halatang wala siyang naaalala sa nangyari kahapon na masakit kay Rhiannon. Sinisisi pa niya si Rhiannon sa pagkawala niya sa practice. Nagalit si Amy at tumugon kay Justin sa ngalan ni Rhiannon na sinasabing hindi niya pinahahalagahan ang tanging magandang bagay sa kanyang buhay. Hiniling sa kanya ni Rhiannon na huminto, habang si Justin ay nakatingin sa kanya ng kakaiba at umalis. Pagkatapos ng engkwentro, isang galit na si Rhiannon ang humiling kay Amy na samahan ang kanyang kaibigan na si Alexander at umalis. Sa sumunod na araw, nagising si A bilang isang batang lalaki na nagngangalang Nathan at ginawa ang kanyang karaniwang gawain. Pumunta siya sa kanyang computer at naghanap ng address sa mapa. Samantala, sina Justin at Rhiannon ay nasa isang party kung saan iniwan sa kanya ni Justin ang mga susi at sumama sa kanyang grupo ng kaibigan. Mag-isa lang at awkward si Rhiannon. Tuluyan nang napabayaan ni Justin si Rhiannon sa buong magdamag. Mag-isa siyang nakatayo nang makita niya si Nathan na nagsasayaw na parang baliw. Wala siyang magawa kundi samahan siya. Magkasabay na sumasayaw ang dalawa nang lumapit si Justin sa kanila na nakatayo sa gilid ni Rhiannon. Ipinakilala ni Nathan ang kanyang sarili bilang kaibigan ni Justin, ang pinsan ni Steve, at sinabing siya ay bakla. Iminungkahi pa niya na naaakit siya kay Justin kaya bumalik siya sa kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ay niyaya ni Nathan si Rhiannon na lumabas. Pinag-usapan nila ang tipo ni Rhiannon sa mga lalaki at nagtawanan. Matagal silang nag-usap, ngunit kailangang umalis ni Nathan bago mag 12 p.m. Samantala, naisip ni Justin na walang pinsan si Steve. Tumakbo sila pababa at hinabol si Nathan. Kinabukasan, nagising si A bilang isang bulag at hindi mahanap ang kanyang telepono. Kaya naman, buong araw siyang nasa kwarto niya. Samantala, naging internet sensation na si Nathan dahil sinapian daw siya ng demonyo. Nakatanggap si Rhiannon ng mensahe mula sa isang random na numero sa sumunod na araw na humihiling sa kanya na makipagkita sa isang tao sa isang pampublikong lugar ng mag-isa. Pumunta siya sa library kung saan nilapitan siya ng isang batang babae na nagngangalang Megan. Noong una, sinabi ni Megan kay Rhiannon na pinadala siya ni Nathan, ngunit pagkatapos ay sinimulan niyang ipaliwanag ang kanyang buhay bilang isang gumagalang espiritu. Inihayag niya na siya ay nagiging ibang tao araw-araw. Noong araw na lumabas siya kasama si Justin, siya si Justin, tapos siya si Amy, at noong nakaraang araw, siya si Nathan.
Hindi naniniwala si Rhiannon sa alinman sa mga ito at sinubukang umalis, ngunit sinimulan ni Megan na bigkasan ang bagay na sinabi niya kay Justin sa kanilang date. Pagkatapos ay ipinalagay ni Rhiannon na si Justin at ang lahat ay pinaglalaroan siya, ngunit iginiit ni Megan na siya ay nagsasabi ng totoo. Dahil sa takot, umalis si Rhiannon sa lugar. Kinabukasan, muli siyang nakatanggap ng text message mula sa isang numero at nakipagkita kay A sa isang kainan. Sa pagkakataong ito ay isang Asian boy ang naghihintay sa kanya. Siya ay nagtanong sa kanya tungkol sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa mga katawan ng mga tao na kinaroroonan niya at sinagot niya ang lahat ng ito ng tama. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang A, isang pangalan na ibinigay niya sa kanyang sarili. Sinabi sa kanya ni A na nagigising siya araw-araw sa ibang katawan na laging malapit sa huling katawan at halos kasing edad niya. Hindi niya alam kung may mga magulang ba siya o kung saan siya ipinanganak. Nag-iiba na siya ng katawan simula pa noong bata pa siya. Sinusubukan niyang mag-iwan ng kaunting bakas hanggat maaari pagkatapos mabuhay sa araw na iyon. Ipinakita ni A sa kanya ang kanyang Instagram account kung saan nag-post siya ng mga larawan ng lahat ng naging siya. Medyo may pag-aalinlangan pa rin si Rhiannon pero nagsimula ng maniwala sa kanya. Siya mismo ang sumusubok na siyasatin ang bagay na iyon at binisita si Nathan sa isang simbahan. Ipinapalagay niya na siya ay sinapian ng dyablo noong araw na iyon at naaalala lamang ang mga piraso ng nangyari. Nang magising siya kinabukasan, nakalogin ang kanyang cellphone sa Instagram account ng demonyo. Ngunit sinabi niya na ang mga kredensyal ay nabago bago siya makapag-download ng anumang mga larawan. Naniniwala na ngayon si Rhiannon na hindi nagsisinungaling si A. Nang sumunod na araw, nakita niya ang isang batang babae na nakatingin sa kanya sa mga pasilyo at napagtanto na ito ay si A. Nag-usap ang dalawa at tinanong niya ito tungkol kay Nathan. Lumalabas na hindi nakarating si A sa bahay ni Nathan sa oras at kinailangan niyang umalis sa kanyang katawan ng nagmamadali. Kaya naman, nakalimutan niyang i-log off ang kanyang Instagram sa cellphone ni Nathan. Naniniwala si Rhiannon na nang himasok si A sa kanyang privacy sa pamamagitan ng paghalik sa kanya bilang si Justin. Humingi siya ng paumanhin at sinabing hindi niya ginagawa iyon sa lahat, ngunit iba ang pakiramdam na iyon sa kanya. May naramdaman siyang hindi pa niya nararamdaman noong kasama niya si Rhiannon noong araw na iyon. Sa parehong dahilan, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang sikreto. Maya-maya sa araw na iyon, kasama ni Rhiannon si Justin, nang tanungin niya kung ano ang naaalala niya tungkol sa araw na iyon, ngunit sinabi rin niya na ang lahat ay malabo. Pagkatapos ay tinanong niya siya tungkol sa kanilang relasyon, ngunit hindi alam ni Justin ang buong sitwasyon. Kinabukasan, si A ay isang itim na lalaki na nagngangalang George. Tinawag niya si Rhiannon para makipagkita sa kanya sa isang silid-aklatan kung saan siya ay niloko niya sa pamamagitan ng pag-arte na parang hindi niya kilala kung sino siya. Muling nag-usap ang dalawa tungkol sa buhay ni A. Sa huli, naghalikan ang dalawa hanggang dumating ang overprotective na ina ni George at tinawag si Rhiannon na isang masamang babae. Tumakbo si Rhiannon sakay ng kanyang sasakyan habang nakangiti. Kinabukasan, hindi gaanong nagulat si A nang magising siya sa katawan ni Rhiannon. Tuwang-tuwa siyang bumaba sa kama at sinabi sa sarili na maging cool tungkol dito. Habang naliligo, sinigurado ni A na hindi tumingin sa katawan ni Rhiannon. Sa paaralan, lumapit si Justin kay Rhiannon at sinimulan siyang halikan. Kinabahan si A nang yayain niya si Rhiannon na lumapit. Siya ay nagalit sa kanya na sinasabi sa kanya na hindi niya siya inintindi o pinahalagahan. Umaasa si A na hindi siya magagalit sa kanya bukas dahil sa ginawa niyang iyon. Pagkatapos ng klase, pumunta si Rhiannon sa studio ng kanyang ama, isang bagay na hinding-hindi gagawin ng isang tunay na Rhiannon, nakipag-bonding siya sa kanyang ama at gumawa pa ito ng pagpipinta sa kanya. Maya-maya sa gabi, isinulat ni A ang lahat ng nangyari ngayon sa isang tala para basahin ni Rhiannon bukas at natulog. Binasa ni Rhiannon ang tala sa sumunod na araw at nakipaghiwalay kay Justin ng mag-isa. Sa wakas ay napagtanto niya na hindi ito mabuti para sa kanya. Nagulat si Justin at binati siya ng good luck bago humakbang palayo. Pagkatapos ay tinawagan niya si A at sinabi sa kanya ang tungkol sa breakup. Sinabi niya na hindi pa siya nakaramdam ng mas malinaw tungkol sa isang desisyon sa kanyang buhay. Ang eksena ay nagbago kay Rhiannon at A bilang ibang lalaki na nagmamaneho papunta sa cabin ng kanyang tiyuhin sa kakahuyan. Buong araw silang magkasama sa kwentuhan at tawanan. Plano ng dalawa na magkita muli bukas, ngunit kailangang ibalik ni A ang lalaki sa kanyang lugar para sa gabi, kaya umalis siya kasama ang truck na sinakyan nila.
Kinabukasan, hinintay siya ni Rhiannon buong araw, ngunit hindi na nagpakita si A. Sa huli, tinawagan niya ang kanyang ina para sunduin siya sa cabin. Galit ang kanyang ina sa kanya dahil sa pagmamaneho niya sa kanya ng 3 oras sa araw ng trabaho. Nang sumunod na araw, nakita natin si A na nagising bilang isang lalaki na nagngangalang Michael na kailangang lumipad sa Holland. Kung siya ay aalis, siya ay lilipat sa isang tao mula sa Holland at hindi na makakabalik, kaya siya ay tumakas mula sa bahay at tinawag si Rhiannon upang iligtas siya. Nagmaneho si Rhiannon sa kanya sakay ng kotse ng kanyang kapatid, sinira ang side mirror ng driver para makatakas mula sa ina ni Michael. Galit siya kay A dahil sa pag-abandona niya sa cabin noong nakaraang araw. Ipinaliwanag ni A na nagising siya bilang isang batang babae na nagsasagawa ng lung transplant kahapon kaya hindi siya nakarating. Hindi man lang siya pinayagang makalapit sa mga telepono kaya hindi rin siya makatawag. Nang maglaon, napunta si A sa katawan ng isang batang babae na nagngangalang Kelsey na magpapakamatay. Nakilala siya ni Rhiannon sa kanyang bahay at nakita ng dalawa na nagplano na siya ng isang detalyadong pagpapakamatay. Alas 5 pa ng umaga ang uwi ng ama ni Kelsey, kaya kung aalis si A sa kanyang katawan bago iyon, malamang na magpapakamatay siya. Gusto ni Rhiannon na tumira si A sa katawan ni Kelsey hanggang sa makauwi ang kanyang ama para makakuha siya ng tulong. Hindi sigurado si A kung magagawa niya iyon ngunit sinubukan pa rin. 11:59 PM na at si A ay nasa katawan pa rin ni Kelsey. Ang ama ni Kelsey ay uuwi mamaya at sinabi sa kanya ni A na kailangan niya ng tulong, ngunit parehong masaya sina A at Rhiannon na mailigtas nila ang buhay ng isang tao. Kinabukasan, nagising si A sa katawan ng kaklase ni Rhiannon na si Alexander. Sa araw, patuloy na ipinagmamalaki ni A kung gaano kaganda ang katawan ni Alexander. Gusto ni Rhiannon na manatili si A sa katawan ni Alexander ng ilang araw tulad ng ginawa niya kay Kelsey, para magsama sila ng matagal. Nag-aatubili si A at namuhay bilang Alexander sa mga susunod na araw. Sinalakay ni A ang privacy ni Alexander at tinanggihan niya ang lahat ng tawag ng kanyang ina para i-enjoy ang kanyang oras kasama si Rhiannon. Lingid sa kaalaman ni A, kaarawan ni Alexander sa araw na iyon at ang kanyang pamilya ay naghanda ng isang sorpresa para sa kanya. Nakaramdam siya ng sama ng loob sa buong araw na hindi niya pinansin ang mga ito. Sila rin ay nadismaya sa kanya. Humingi ng paumanhin si A sa ina ni Alexander at nagpa siyang umalis sa kanyang katawan pagkatapos magpaalam kay Rhiannon bukas. Kinabukasan, nag-ayos si A ng magandang hapunan para kay Rhiannon. Habang nag-uusap sila, ibinunyag niya na hindi na siya magiging Alexander simula bukas dahil ayaw niyang angkinin ang kanyang buhay. Sinabi niya sa kanya na hindi talaga sila maaaring magsama magpakailanman, kaya gusto niyang makasama ni Rhiannon si Alexander dahil siya ay isang mabait na lalaki at perpekto para sa kanya. Napagtanto na ito na ang kanilang huling gabing magkasama, sina Rhiannon at A ay nagsayaw at nag-usap at ginugol ang kanilang huling ilang oras na magkasama at magkayakap sa kama ni Alexander. Kinaumagahan, nagising si A bilang isang mayamang maitim na batang babae, si Katie, at nagmamaneho palayo sa kanyang magandang kotse. Samantala, nakita ni Rhiannon si Alexander sa paaralan na pinuri ang kanyang ngiti. Sabay na naglakad ang dalawa papunta sa klase. Nagtapos ang pelikula nang makita natin si A na nagpost ng isang video sa Instagram na tinatamasa ang kanyang buhay bilang isang bagong tao sa Central Park. Dahil sa kanyang pagiging hindi makasarili, nagpa siya si A na umalis sa buhay ni Rhiannon upang mamuhay siya ng masaya sa piling ng iba. At ito ang kahulugan ng tunay na pag-ibig.